Okay mga bata, pwede muna ba tayo magsitayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay pwede na. Bago kayo umupo, tingnan muna natin ang mga ilalim ng ating bangko at ating lamesa kung may mga basura ba. At kung wala naman o meron at nakuha na, ay pwede na tayong umupo. Magandang tanghali mga bata. Magandang tanghali din po. Magtanghalian na ba kayo? Opo. Mga kinagagalak ni teacher na marinig na nakakain na kayong lahat. Ngayon ay kukunin ko muna kung sino sa inyo ang absent o liban sa ating klase. Ang secretary, pwede ko ba malaman kung sino ang absent o liban ngayong araw? Wala po. Magaling, palakpakan natin ang ating sarili. Dahil ang lahat ay narito at gustong mag-aral. Ngayon, bago tayo bumunta sa ating pag-aaralan, nais ko muna ipaalam sa inyo ang ating ilang mga rules sa ating klase. Una ay huwag maingay. Bakit kaya po dapat tayo hindi maingay habang nagkaklase? Okay? Para hindi po magulo at makinig po talaga yung tinatalakay. Magaling. Palakpakan natin si Christine. Tama, dahil kapag hindi tayo maingay, mas maririnig natin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, irespeto ang kaklase. Hindi lang mga kaklase, pati na ang gurong nagsasalita sa unahan. Maliwanag ba mga bata? Oo. Ngayon, ang panghuli ay kung may katanungan o may sagot sa aking tanong, ay itaas lamang ang inyong kanang kamay upang malaman ko kung sinong gustong sumagot. Naiintindihan ba mga bata? Oo. Ngayon, tumako naman tayo sa ating pagbabalik-aral. So, sino sa inyo ang may alam sa ating nakaraang talakayan? Sige nga, Tano. Tinalakay po natin noong nakaraang araw ay patungkol po sa pandiwa. Magaling! Tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba uli ang pandiwa? Sige, Christine. Ang pandiwa po ay salitang kilos o galaw. Magaling! Christine, ang pandiwa ay salitang kilos o galaw. Magbigay nga ng halimbawa ng salitang pandiwa. Sige nga, Jonelli. Kumakain. Magaling! Kumakain! Ikaw! Pagbigay ka. Sasalita. Magaling! Palakpakan natin ang inyong sarili. Natutuwa at nagagalak teacher dahil nakinig nga kayo sa ating talakayan. Ngayon, bago natin pag-aralan ng ating lesson o topic ngayong araw, may ipagagawa muna sa inyo, ako sa inyo, at ang title o titulo ng ating ipagagawa ngayon ay Buuin na natin. Ngayon, may mga puzzle ako dito na inahanda para sa inyo. Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Itong mga larawan na ito ay kailangan ninyong buuin at sabihin sa akin. May mga gabay na tanong ako dito na dapat ninyong masagot kapag nabuo ninyo ang larawan. Ito ay sa pangkat isa at ito ay sa pangkat pangalawa. Yan, meron tayong
Isang minuto para gawin ang inyong aktibidad. Basta na lagi yung Ano kami dyan? Okay. Kamusta na ang inyong gawain? Patapos na ba mga bata? Di pa po. Lapis na po. Tapos na kami. Tapos na ang pangalawang pangkat. Paano naman kaya ang unang pangkat? Tingnan natin. Okay na ba mga bata? Opo. Magsimula muna tayo sa pangalawa sa kanilang larawan. Papakita ko muna sa inyo. Sabay natin katanungan. Yan. Ano ang napapansin sa larawan? Ano ang napansin mo sa Napansin ko larawan? namin sa larawan ay nagtutulungan sila na iahon yung truck doon sa lupo, sa putik. Nakikita mo ba ito sa inyong komunidad? Opo. Magbigay ng isang pagkakataon na karanas ka ng ganito sa inyong pamayanan. Nung ano po, nung umahon po kami sa likod, bumara po yung tricycle sa putik. Kaya po, tinulungan kami ng mga tao na nakakita. Wow! Napaka-memorable experience. At ano naman ang iyong naramdaman? Grateful po ako sa Wow! sa mga taong tumulong para maiahon yung tricycle namin. Wow! Yan. Palakpakan natin ang ikalawang pangkat. Ang pangalawang pang-apat, unang pangkat naman. Ano ang napansin mo sa larawan? Ito po ay parang nagbibigayan po sila ng relief goods. Tapos,
Opo, sa pangalawa kong tanong, ang sagot po namin ay opo, nakakita na po kami nito sa aming komunidad tuwing tuwing may bagyo at saka sakuna po. Tapos, masaya po kami pagka po may nagbibigay ng relief goods tuwing may bagyo kasi po pagka po may bagyo, nahihirapan po yung mga tao kung saan kukuha ng pagkain. Kaya po yun, masaya po pag may nagbibigay ng pagkain. Wow, palakpakan naman natin. At ngayon naman mga bata, bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, ay narito ang ating layunin. Una, nakikilala ang mga elemento ng kwento sa pamamagitan ng tauhan, tagpuan at banghay. At natutukoy ang pangunahing mensahe tungkol sa pagkakaisa. Pangalawa, napahalagahan ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan kung saan ang pagtutulungan ay nagbunga ng tagumpay. At ang pangatlo naman ay nakapagsasagawa ng isang malikhaing presentasyon, pagsasadula o pagmungkit na nagpapakita ng solusyon sa isang suliranin gamit ang pagkakaisa. At ngayon naman ay dumako na tayo sa ating talakayan. So, may babasahin akong isang kwento. Gusto niyo ba ng isang kwento? Okay, mabasay. At kailangan niyo makinig at pagkatapos ng aking kwento babasahin, ay meron akong mga nakahandang katanungan. So, ang kwentong ating babasahin ay ang proyekto ng magkaklase. Okay, mahusay. Makinig ng mabuti. So, ito na ang una. So, may group project ang grade 4 na klase ni Lisa. So, sino daw yung may group project? Si Lisa! Ay, mahusay. Gagawa sila ng poster tungkol sa kalikasan. Ano nga ang kanilang gagawin? Poster! Okay. Sa simula, hindi sila nagkakaintindihan. May ayaw sumunod, may hindi nakikisali, at may gusto umako ng lahat ng desisyon. So bakit daw kaya hindi sila nagkakaintindihan? Dahil maraming problema. Iba-iba sila. Okay, mahusay! Magagaling ang ating mga estudyante ngayon. So, may ilan na hindi nagdadala ng gamit at hindi nakakatulong sa gawain. Dahil dito, hindi nila natapos sa oras ang kanilang proyekto. So, kayo ba? Hindi ba kayo tumutulong at hindi ba kayo nagdadala ng gamit pag may gawain kayo? Hindi po! Ay, mahusay. Natapos ba nila ang kanilang proyekto? Hindi po! Okay, mahusay ulit. So, hindi rin nating maayos ang kanilang unang output. Oh, malungkot naman, hindi nila natapos ang kanilang output. So, naging malungkot ang buong grupo. Yun ang sinasabi. Kaya kailangan ay Tapusin! okay. So, napagtanto nila na kulang sila sa pagkakaisa. Kaya kinabukasan, nag-usap sila ng maayos. So, yun. Ano daw ang napagtanto nila? Hindi sila nagkakaisa. Okay, mahusay. So, pinakinggan nila ang isa't isa at nagplano muli. Nagsimula silang magtulungan sa gawain. So, kayo ba? Nagkakaisa ba kayo pag may mga gawain? Okay, mahusay. So, may gumuhit, may nagkulay, at may nagsulat ng teksto. Lahat ay nagbahagi ng kanilang kakayahan. Ano-ano nga ang kanilang mga binahaging kakayahan? Gumuhit, nagsulat ng teksto. May nagulat! Okay, mahusay. Bigyan natin ang palakpak ang ating mga sarili. Nang matapos ang proyekto, naging maayos at maganda ito.
Natuto ang klase na ang tagumpay ay mas madali kapag may pagkakaisa at pagtutulungan. Ano daw ang nangyari? Natapos Okay, mahusay. Ngayon naman, natuwa ba kayo sa ating binasang kwento? Okay, mahusay. So ngayon ay meron akong mga nakahandang katanungan. So una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pakitaas ang kamay, Cayetano. Si Lisa at ang kanyang mga klase, pati na rin ang guro. Okay, mahusay. Bigyan natin ang palakpak si Cayetano. So pangalawa, saan naganap ang kwento? Pakitaas ang kamay. Janice? Sa silid-aralan ko. Okay, mahusay. Bigyan natin ulit ng palakpak si Janine. So, sa pangatlong katanungan, ano ang mga pangyayari sa simula, gitna, at wakas? Okay? Cherry? Sa simula po, meron silang project. Okay. Sa gitna po, gumagawa sila pero hindi sila nagkakaunawaan, hindi maayos yung gawa nila. Pero napagtanto po nila na mali yun. Kaya nagplano sila sa nag-usap. Yung wakas po, natapos nila yung proyekto, maganda yung pinalabasan. Okay, magaling. Mukhang nakikinig ang ating buong klase. Bigyan natin ng palakpak si Cherry. So, ano ang natutunan mo sa kwento? Christine? Mahalaga po na may pagkakaisa po ang lahat para po maging maganda po yung kahandong. Okay, mahusay. Bigyan din natin ng palakpak si Christine. At ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, bago ang lahat, hahatiin ko muna kayo sa dalawang pangkat. So, si Christine at si Tano ang unang pangkat at mula naman kay Cherry hanggang kay Janine ang ikalawang pangkat. So, makinig. Sa unang pangkat, ito ang gagawin, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng modernong bayanihan sa paaralan. Para naman sa pangalawang pangkat, lumikha ng isang pagsasadula na nagpapakita ng modernong bayanihan sa komunidad. Sa unang pangkat, ano nga ang gagawin? Guguhit ng isang larawan na nagpapakita ng modernong bayanihan. Sa ikalawang pangkat naman, ano nga ulit? Lumikha ng isang pagsasadula. So ito na ang inyong materials. So makinig muna para sa pamantayan. So naipapakita ng malinaw ang konsepto ng modernong bayanihan, 5 puntos. May pagkamalikhain sa gawain, 5 puntos. May pagtutulungan ng bawat kasapi, 5 puntos. Nasunod ang panungkot ng guro, 5 puntos. At malinaw ang mensahe ng gawain, 5 puntos. So may kabuuan, 25 puntos. Okay, so maaari na kayong magsimula. Gusto niyo ba yung pagtulong? Ayaw ko. Plus, Cherry po na ingay. Gumawa po ng tahimik. Tapos na ba? Hindi pa Hindi po. po. Wow, napaka-artistic yung grupo ay. Tapos na ba? Oh! Yan. So, tapos na ang lahat. So, unang pangkat, maaari na kayo. Maaari nyo nang ipakita ang inyong gawa sa unahan. Ito po ang aming iginuhit. Bawat isa po sa kanila ay may pangalan. Ito po si Teacher Joy. Siya po ay nag-aayos ng table sa unahan. Ito naman po si Janine. Siya po ay nagpupunas ng bintana. Ito naman po si Munmon. Siya po ang nag-aayos ng mga libro sa cabinet. Ito naman po si Ace.
Siya po ang nagwawalis ng mga kalat sa sahig. At ang ipinakita po namin ay ang pagtutulungan ng mga magkakaklase Ito po si sa Tano. paaralan. Tapos na ba? Yes. Tapos Opo. okay, maraming na kayong po. So, napaka-husay po. Bigyan natin ng limang palakpak ang ating mga sarili. So, nais na bang malaman ang inyong nakuhang puntos? So, ang parehas na grupo o pangkat ay nakakuha ng 24 na puntos. So, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. At kung talagang naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan ngayong araw, meron ulit akong inahandang 3 katanungan. So, sa unang tanong, pakibasa. Bakit mahalaga magtulungan ang bawat isa upang makamit ang tagumpay? So, sa palagay mo, bakit kaya? Sinong nais sumagot? Yes, Christine? Mahalaga pong magtulungan upang makamit ang tagumpay para madali pong makamit. Tama, okay. Very good, Christine. Mahalaga po na nagtutulong-tulungan po para mapadali po yung isang gawain at magkaroon ng magandang Okay, mahusay. Bigyan natin ng 5. Okay, so talagang napakalaga ng pagtutulungan. Dahil, hindi ako natawa. Dahil napapadali at napapabilis. Okay, so dumako naman tayo sa ikalawang tanong. Pakibasa. Maghagi ng isang karanasan kung saan naranasan mo ang bayanihan o pagtulungan. Sino ang nais sumagot? Janine? Nung sa school po namin, nagtulong-tulong po kami sa paglilinis ng school namin. May nagwalis ng kalat, may nagbulot may nagpunas ng bintana, may nagpunas ng mga bangko. Yun po. Okay, mahusay. So talagang napakahalaga na tayo ay magtulungan para natatapos natin ang madali at mabilis ang ating mga gawain. Sa ikatlong tanong kaya, pakibasa. Ano ang iyong natutunan sa pagpapakita ng pagkakaisa sa tahanan, paaralan o komunidad? Sino nais sumagot? Tano? Natutunan ko po na pagka po merong pagkakaisa sa tahanan, paaralan o sa komunidad, mas napapadali po ang isang gawain para sa atin at maganda po ang pinalalabasan nito. Mahusay. So bigyan natin ng 5 palakpak si Janine kanina at saka si Tano. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pagkakaisa o pagtutulungan sa tahanan man, sa paaralan o sa komunidad para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. So, kailangan talaga na mapakita natin ang pagtutulungan. So, nagagalak ako at talagang naunawaan yung pinalakad natin ngayong araw. So, ngayon, pakikuha ng inyong papel at sagutan ninyo ang inhanda ko. Sagutan. So, para sa panuto, ito ang inyong gagawin. Basahin mabuti ang bawat pahayag. So, iguhit ang masayang muka kung ito ay nagpapakita ng pagkakaisa. At kung ito ay nagpapakita sa panliligan o tunay na buhay. At malungkot na mukha kapag hindi. So, maaari na kayo magsimulang magsagot. Tapos na ba mga bata? Ako! Sinong nais sumagot sa number 1? Janine?
Tano? Okay, so ating alamin kung tama ba ang kanilang sagot. So, number 1, pakibasa. Nag-ambag ang mga magkakapitbahay sa pagpapakain sa mga bata. Tama kaya ang sagot ni Janine? Ako! So, bigyan natin ng 3 palakpak si Janine. Umako naman tayo sa number 10, pakibasa. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lutas ang maraming suliranin sa komunidad. Tama kaya ang sagot ni Tano? Ako! Okay, so bigyan natin 3 palakpak si Tano. Ayan. So ngayon, para naman sa ating takdang aralin, maaaring pakisulat ito sa inyong assignment notebook. So, sumulat ng isang maikling talata, 5 hanggang 8 pangusap sa inyong kwaderno tungkol sa isang pagkakataon sa inyong buhay kung saan nakaranas ka ng bayanihan sa loob ng inyong tahanan. Sa lungguhitan ng mga pandiwang ginamit sa inyong pagsasalaysay. Tapos na ba ang mga bata? Ako! Okay, maaari na kayo tumayo para sa ating pang-host na panalangin. Naman, anak na Espiritu Santo. Amen. Okay, paalam mga bata. Paalam din po. Ano mga